Ito po yung pahayag ng mga kadete na nag-graduate, yung bagong sinag, class of 2024. Mas mabuti pa itong mga to. Ito na lang kaya ipalit nating vice presidente, itong mga bata na ito, kaysa dyan sa vice presidente ngayon. Abirin mo, eto, kaka-graduate lang ha, West Philippine Sea po, protektahan, pangangalagaan, at ipagtatanggol. Vice Presidente, no comment? Tiniyak ng mga magsisipagtapos na kadete ng Philippine Military Academy o PMA Class of 2024 na handa nilang i-defense ang teritoryo ng Pilipinas laban sa China. Oh! Ang kanilang loob, Alex, na bahagi ng kanilang mandato ang katapatan sa saligang batas ng ating bansa at sa atin. Palakpakan nga muna natin. Palakpakan muna natin ang mga kadete na ito. Mas deserving nito na maging vice-presidente, sa totoo lang. Itong si VP Sara, honorary member nga ito, pero ano ba nangyari? Honorary member ka ng PMA, ibig sabihin ikaw na rin ay isang sundalo. Kinikilala ka bilang isang sundalo. Ano ba mandato ng sundalo? Di ba ang protektahan ng soberenya? Ipagtanggol ang teritoryo, pero nasaan? Nasaan ang iyong pagtatanggol sa soberenya? Nakikinig ka din at kumikiling ka din sa China. Chongchua, Chengchua, Chungkwai-la. Gumaganyan-ganyan ka din, parang si Alice Guo. Alice Guo. Diba? So, mas nararapat pa ito na maging vice-presidente. Mami Presi, ayan, shoutout po. Shoutout po sa inyo dyan, mga tropa pips natin. Mamaya magbabasa ulit tayo ng comment. Iginit rin po ng mga kadete na patid nila ang nangyayaring girian sa pagitan ng Chinese at ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Report. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Alex, ang mga gagraduate na kadete ng bagong Sinag Class 2024 ng Philippine Military Academy, bago pa man ang kanilang graduation right bukas, ay nangako na ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China. Bukas na gaganapin ang commencement exercises ng Philippine Military Academy. Teka lang nabasa ako Napakabobo talaga. Napakabobo nyo talaga. Sus Mariosep, napakabobo po talaga ng mga ng mga nagko-comment dito ng mga DD shit. Ewan ko ba, nasan ba mga utak ninyo? Nasa Kalyo, nasa Ingrom, nasa Talampakan? Ayan na sabi niya, tumakbo ka ang presidente sa 2025, baka may boboto sa'yo. Bobo ka ba? Meron bang presidential election sa 2025? Yokte! Basta ba Yokte, bobo? Basta Yokte apelido, bobo? Bungang ka ng Yokte, bobo? Tanga, siraulo, walang utak, matalino pa lamok. Ay nako, ewan ko ba. Hayag na hayag naman sa mga balita, midterm election 2025. Kita niyo kung gaano kabobobo nitong mga DD shit na to. Kung sila class of 2024 del Pilar sa Baguio City, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mangunguna sa pagtatapos ng PMA bagong Sinag class of 2024 na binubuo ng 278 na mga kadete, kung saan 224 sa kanila ay mga lalaki at 54 naman ang mga babae. Nakausap ng Net 25 News ang top 1 at top 3 ng bagong Sinag class of 2024 na sina Cadet First Class Janet Elumba at Cadet First Class King Harold Gilo. Nagkakahandang ipaglaban ang teritoryo ng bansa. Ganun dapat. Ng dalawa na batid ng kanilang PMA class ang mga nagaganap sa West Philippine Sea, partikular ang pag-atake at pag-aaras ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga tropa ng gobyerno. We have seen the situation in the West Philippine Sea, and we have also said that we are also ready as part of our service, as part of our first reason why we entered the academy. We are ready to serve our nation whenever circumstances permit. Their actions and plans with regards to the attacks of the Chinese vessels on the Philippine vessels. And with that, ma'am,
I can say that the time will come that those actions that the Armed Forces of the Philippines, so the Philippine Navy, is been doing, ma'am, is having a progress. Hmm. Ang Diba? mga ito na bahagi Kita nyo, mga kadete, mga bagong graduate, yan po ang kanilang mga prinsipyo. Yan ang kanilang ipaglalaban. Ipagtatanggol nila, handa silang ipagtanggol ang ating West Philippine Sea, ang ating mga shoal, ang mga bahura, Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, handa nilang ipagtanggol, protektahan. Pero Vice Presidente natin, no comment. Kaya ako, alam nyo, sa totoo lang, kunwari ako kuwari, mapadaan ako, Vice Presidente ko, mapadaan ako, ini-interview itong mga bata na ito, mga bagong graduate. Aba, parang sampal sa mukha ko yun. Teka, bakit ganun? Itong mga bagong bata na to, hindi ba nito alam na meron ng gentleman's agreement? May status ko na, ang dating Pangulo? Diba? Mas magaling magsalita ang valedictorian kaysa kay Sara. Kita niyo po paninindigan nitong mga taong ito, nitong mga batang ito. Kaya alam niyo po, napakadelikado na si VP Sara ay nasa DepEd pa din at hindi pa nagre-resign. Napakadelikado po. Napakadelikado. Hindi po katanggap-tanggap. Dahil pwedeng sa mga darating na panahon, ang mga susunod na po na mga kabataan o mga susunod na po na mga estudyante, kapag tinanong mo, ano masasabi mo sa West Philippine Sea? Ipaubaya na lang po natin yan sa China para hindi po magkaroon ng giyera. Kalimutan na lang po natin ang mga ipinaglaban ng mga bayani natin katulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Juan Luna. Hayaan na lang po natin kaysa naman po makipaggera tayo sa China, marami pong mamamatay na Pilipino. O ano naman ikaw masasabi mo sa kaso ni Kibuloy? Ay, dapat pong protektahan si Kibuloy. Dapat pong protektahan yan. Bakit ginigipit, ginugulo at pinag-iinitan ng gobyerno si Kibuloy? Dapat po nating protektahan yan. Siya po ay son of God. Karapat-dapat lamang po na alayan siya ng mga babae. Baka ganyan na isagot ng mga estudyante. Baka magulat po tayo, ganyan na ang binibitiwang salita ng mga estudyante kapag tinanong kung ano ang kanilang masasabi sa mga pangunahing issue ng bayan. Mahirap po yan. Baka po mamaya ganyan na po mga anak ninyo, baka po mamaya ganyan na yung mga pamangkin ninyo. Baka mamaya tanungin yung mga anak ninyo ng isang reporter, magulat kayo, yan na isasagot. Diba? Napakapangit po na ang isang DepEd secretary ay nandiyan, namumuno, pero ang sinusuportahan po ay isang manyakis, human trafficker, child abuser. Bro nyo, sangkot si Kibuloy sa pag-human trafficking at sex work by force ba yun? Napakapangit po niyan. Delikado po sa ating mga kabataan. Kaya po, mabuti na lamang, ito pong mga katulad nitong mga kadete na ito, nasa tamang pag-iisip. Ito pong mga kadete na ito, alam nila ang tama at mali at kung ano ang nararapat na pagtatanggol para sa ating bayan. Diba? Ito, trabaho ba nito? Trabaho ba nitong mga to na magbigay ng komento sa West Philippine Sea? Trabaho ba nitong mga kabataan na ito na magbigay ng komento sa pinaglalaban natin diyan sa ating soberenya? Diba hindi naman? Hindi pa nga sila formal na trabahador ng gobyerno. Gagraduate pa lang. Pero, kita nyo, meron na silang malasakit sa ating bayan. Hindi katulad nitong iniluklok ng mga Pilipino na si BP Sara
Ano lang ang sinasabi patungkol sa West Philippine Sea? No comment. Komprehensibo na daw ang mga sinabi ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Ano ang sinabi ni Pulong Duterte? Hindi trabaho ng isang vice-presidente o DepEd secretary ang magbigay ng komento sa West Philippine Sea. Dapat pala lahat tayo wala nang pakialam sa West Philippine Sea. Bakit? BP Sara nga natin eh. Walang pakialam dyan eh. Di dapat pala tayo wag na ring makialam. Kaya delikado hangga't manatili si BP Sara sa DepEd. Baka sa susunod ang kumbaga ituturo na sa mga kabataan, wag nang ipagtanggol ang mga soberenya ng bansa, ang teritoryo. Isuko na lang sa mga mananakop. Para sa katahimikan, para hindi magkaroon ng gyera sa West Philippine Sea. Isuko na lang, wag nyo nang isipin yung mga pagkamatay ni Rizal, yung sinakop tayo ng mga Kastila, isuko na lang sa China para magkaroon tayo ng katahimikan. Mas marami pa kaso ni Gibbs kaysa kay Culaong. Tama. Nay Teresita nagpagupit pa yang si Sara ng military cut at nagsuot pa ng military uniform. Plastic talaga. Akala mo patriotic sa ating bansa, sa China pala ang kanyang patriotism. Diba? Hoy, sir, number 1 most trusted agency in the government. Sabi ni Bodega ni Ann. Yung DepEd. Bob Sipulong, ang BP is mandated to uphold the Constitution. Yan dapat ang comment niya. Ano pa bang maano natin sa isang Duterte? Kaya lang naman napwesto yung mga yan kasi nga Duterte ang kanilang ama. Napwesto yung mga yan dahil sa takot ng taong bayan at dahil sa kanilang daladalang apelido. Pero kunwari ang apelido niyan hindi kilala. Tingin niyo ba mga magiging mayor, mga magiging congressman yung mga yan? ng kanilang mandato ang katapatan sa konstitusyon, sa bansa at sa mga mamamayan. With the PMA programs and activities, it has been focused on developing the competencies of achieving of us performing our roles as leaders in character, as military personnel, as military professionals, as combatants, as resource managers, and also partners in national development. So those things, I think we are ready to serve our nation with the PMA granted roles trained to us here in the Philippine Military Academy. Alex, ang Pero etong mga bata na ito, alam nila mandato ng isang kadete. Alam nila mandato ng isang army. Alam nila kung ano trabaho ng isang army. Ngayon bilang honorary member ng PMA class, dapat isoli na yan. Dapat tanggalin na yan kay Sara. Tingin ko. Ngayon ko naisip. Boss, ano sa tingin mo? Dapat tanggalin na to bilang honorary member. Kasi hindi niya alam kung ano mandato nang tinanggap niya bilang honorary member ng isang PMA class, etong si BP Sara. Hindi niya alam kung ano ang nakaatang sa kanyang balikat. Diba? Parang hindi ito na briefing kung ano ang iyong magiging parte bilang isang honorary member. Kasi eto katulad niyan, etong mga kadete, alam nila kung ano ang mandato, ipagtanggol ang soberenya, ipagtanggol ang teritoryo. Pero eto, si BP Sara na adapted ng isang PMA class, hindi niya alam kung ano ang mandato ng kanyang tinanggap pagiging honorary member. Ano yung sinasabi mong bodega ni Ann Takot? Oy sir, number 1 most trusted agency in the government. Ang alin? Naniniwala ka naman? Alice Duterte doing the dirty work. Sabi ni Precious Wisdom, sino ka naman? At sino din po kayo? Sino ba kayo? At sino ba kayo? Ayan, comment pa kayo para mablock kayo ni Riders for Life.
Comment lang kayo ng comment. O ayan, sabi ni Bodega ni Ann, isang lawyer, di alam ang mandato. Di mo na dapat explain yan. Alam ni BP yan, nakalimutan mo na na lawyer siya. Eto nga, di ba? Dire mo, tinanggap mo yung pagiging honorary member ng isang PMA class. Pero hindi mo alam na etong pagiging honorary member mo, parang inadapt ka na as isang army. Ano ba trabaho ng army? O, nagpagupit ka pa nga, sabi ni Nay Teresita nagpagupit ka pa, may pakatkat ka pa na parang army cut. Tapos, nagsuot ka pa ng uniforme ng army, tapos nung tinanong ka kung ano masasabi mo sa West Philippine Sea, no comment. Diba parang, ano yun? Diba dapat ka nang tanggalin siguro hindi lang sa DepEd, dapat tanggalin ka na rin, isuka ka na rin ng PMA class na ginawa kang honorary member. Oh, Riders for Life, huwag ka naman masyadong harsh sa mga taga-China. O, sabi ni Bodega niyan, tanong ko lang magkano. Saan po ba? Ano po ba? Magkano? Be specific para po masagot natin ng maayos kasi mahirap po yung nag-ano tayo dito, nanghuhula tayo. Baka tanungin niyo kung magkano kuryente ko, magkano wifi ko, ano ba yung inaano ninyo? Maalin po yung magkano? Be specific, para masagot natin ng tama, totoo, accurate, Maganda yung accurate ang mga sagot. Hindi katulad nun, magno-no comment lang tayo niyan, di ba? Noel Lacambra, Duterte protecting drug lord Michael Yang. Di ba? Okay, Zita Manzano, kamusta daw? Okay, Cristobal Cuartero, pagdidishi talaga mga obob yan. O, best of me, bawal daw magmura pero siya nagmura. O, may mumurahin ulit tayo dyan mamaya. Okay, busabos pero loyal viewer mo na ako. Nag-aalangan ka pa noon pero medyo inclined ka rin kay BBM noon. Si Jose Santa Maria ako dati. Walang yaka. Walang yaka, Kuya Jose Santa Maria, ikaw pala yan. Pabusabos-busabos ka pa. Pero I support the initiative. I even invite some Dilaws and Pink Lawan. Sabi ni Kuya Inaro. Trabaho kahapon kaya hindi nakapunta si Kuya Inaro. Diba? Kawawa naman sila, Riders for Life. Sayang, hindi na nag-comment si Bodega niyan. Willing pa naman akong sumagot sa kanyang mga katanungan. Dapat sa mga yan, kunin na dito sa lupa, yan, Melais, para di na makahawa. Para hindi na rin makapang-impluensya pa ng mga, kasi marami pong mga Pilipino gullible. Gullible sa, kumbaga sa impluensya. Ngayon, ito pong mga tao na ito, kapag nakapanood, katulad yan, kung nakita nila, may nag-vlog na DD shit. Nilangaw ang Resign Sara Movement Rally sa Liwasang Bonifacio. Kapag nakita nila, nilangaw pala, mas marami pa yung hakbang ng mautog. Ganon sila. Diba? Pero hindi nila alam, baka mamaya magbuong Pilipinas yung Resign Sara Movement. Baka mamaya magbuong Pilipinas yan ang hakbang ng mautog. Pakunti ng pakunti. Ang Resign Sara Movement, parami ng parami. Baka magulat sila dyan. Bodega ng drug lord, Michael Yang. Ayan pa. Napakainit na usapin yan. Actually, yan ang ating topic mamaya pong hapon. Yan po topic natin dahil bukod po sa napakarami ng nabubunyag ngayon na pagprotekta ni Digong sa mga drug lord, marami rin po ang mga magpapatunay na talagang merong nalabag na na human rights violation diyan sa war on drugs. And Ate Weng Leal, shout out. So ako po magpapaalam na muna sa inyo dito sa ating live na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan panig man kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you po